puntahan po natin ang lungsod ng Maynila. Pag-usapan po natin yung security na ipinatutupad doon. Ay, marami pong ganap eh. Iisa-isain ko. Medyo ahabaan ko yung interview sa taong to. Na-miss ko to. Dati, lagi ko lang ginugulo sa opisina niya to. Eh, medyo nagtatampo ata. Madalang ko mapunta. Hindi pa kami nakakapag-video. Kausapin po natin ang tagapagsalita ng Manila Police District. Police Major Philip Ines. Sir, good morning. Kumusta ka po? Yes, Robert, isang makulimlim ngunit mapagpalang umaga. Ganun din sa mga nakatugay-gay at nanonood sa inyong programa ngayong umaga. Ayan. Magandang umaga po. Pag-usapan na natin, sir, unang-una, yung issue nitong paghahanda po, itong security na ipinatutupad natin sa simbang gabi sa mga pangunahing simbahan dyan sa lungsod po ng Maynila, ang Quiapo, ang Manila Cathedral, at yung iba pa po mga simbahan. Kumusta po yung pagdaraos ng simbang gabi dyan sa inyo pong nasasakupan, sir? Yes, meron tayong, Sir Robert, meron tayong tinatawag na Paskuhan 2024 kung saan yan yung ginagawa natin para mas mabantayan pa natin yung ating mga kababayan dito sa lungsod ng Maynila. Mahigit 1,200 MPD personnel ang dedicated para dito. Nandito to sa mga places of emergence katulad ng simbahan, ng mga terminal, ng mga pasyalan ng mga kababayan natin dito. At ngayon naman, sabi natin, wala naman anumang pumupukaw sa aming kamalayan. Nakita natin na ilalatag natin ng tama yung ating mga personnel dyan. At hindi lang yon, kung sakaling kukulangin pa tayo, meron pa tayong mga naka-standby sa ating headquarters. Yung mga admin duty personnel natin, kung kakailangan pa, ilalabas din natin yan para may dagdag pa natin pagpapalakas ng kanilang presensya para bantayan yung ating mga kababayan. Opo. Yung nakaraan na Major na napabalita, yung riot ng mga kabataan, paano po yung ginagawa ngayon ng Manila Police District para po hindi na maulit yung mga ganitong insidente? Yes, nakita na nga natin yung nangyari na yan dito sa mga away bata ito dito sa may kahabaan ng Lacson. Kung saan mabilis na respondehan yan ng mga polis natin ng 2 police station na nakakasakop dyan, si Robert, nasasakupan niya ng Sampaloc Police Station at ng Barbosa Police Station. Kung saan nga, anong nangyari yung insidente na yon, pinatawag yung mga magulang doon sa lugar kung saan na-identify itong mga bata na ito, kasama rin yung mga barangay official. At among doon, meron tayong na-rescue na, kung ako nagkakamali, mga 13 kabataan ito. Yung 5 dito, turn over sa kanilang mga magulang. Yung 7 naman dito, ay, kung ako nagkakamali, ay dadala natin dito sa, sa DSWD natin. At siguro, sabi ko nga, Sir Robert, kunin ko na rin yung pagkakataon na ito para panalahanan natin yung mga magulang. Oo, tama po sila na hindi po makukulong yung kanilang mga anak dahil po sa ganitong edad. Pero may pananagutan po sila bilang magulang at bilang guardian po ng mga batang ito. Kung paulit-ulit na lang po na nai-involve ito sa mga kaguluhan at nare-rescue po ng ating mga otoridad. Major, mamaya mayroong Parade of Stars, Metro Manila Film Festival, bahagi ng Metro Manila Film Festival. Kumusta po yung latag ng security natin doon? Lalo na po baka dumugin, masyal yung mga kaserbisyo natin, yung mga kababayan po natin dyan. At meron tayong nilatag ng seguridad dyan at maaga yung ating deployment kung saan meron tayong mahigit kumulang 600 na MPD personnel lang ikakalat dyan doon sa mga ruta ng pagdadaanan ng karosa nila. Galing ito sa may kartilyan ng Katipunan at magtatapos ito dito sa Manila Central Office natin. Opo. Dadaan ito dito sa Binondo, sa Maytondo, sa Santa Cruz, Sampaloc, Quiapo at Ermita. Kaya yung lahat ng pagdadaanan na yan, Sir Robert, may makikita tayong mga road security. Hindi lang mga polis natin, may mga mobile tayo dyan at marami pa tayong mga polis na ilalatag para bantayan yung activities na yan. Ayan, kasi po, ina-expect natin, di ba, bukod doon sa security ng mga artista, yung seguridad din po ng publiko na magjo-join at makikiselebrate. At may pa-concert pa pala dyan mamaya, sir. After daw nung parade, mayroong concert na gagawin. Yes, handang-handa naman tayo dyan. Meron tayong mga
posting police natin doon sa pinaka-venue nila. Dito yan sa may Manila Central Force Office. Mhm. At nakahanda naman lahat yan, coordinated naman lahat ng ahensya ng gobyerno na involved yan sa activities na yan. At tayo naman, matagal na nating pinagandaan yung paglalatag ng seguridad dyan. Opo. At kung naitawid natin nung nakaraan, tatawid din natin siya ngayon. Ayan. Yan yung security na ibinibigay sa atin ng Manila Police District. Isa pa po sa pag-uusapan natin, Major, yung mga incidents. May mga incidents po usually, di ba, kapag Pasko, bagong taon, basta holiday, minsan pag wala yung mga pamilya, walang mga tao sa tahanan, napapasok, naakit bahay. Ano po ba, bigyan nga po natin ng tips yung mga kaserbisyo natin para hindi po sila nabibiktima ng mga ganito, sir. Yes, Sir Robert, patuloy natin pinapangat yung tinatawag nating information operation kung saan nga hindi na lang doon sa mga conventional type na ginagawa natin na pagpapaalala. Kung hindi, gumagamit na tayo ng iba't ibang tungtungan para ipalam sa ating mga kababayan. Dito sa atin, sa Manila Police District, meron tayong YouTube channel kung saan gumagawa tayo ng mga short video doon sa iba't ibang mga modus operandi, kung paano natin papaalalahan yung mga ating mga kababayan. Ang kailangan lang natin ma-share ito, malaman ng iba, para hindi tayo mabiktima. Kaya nga nilagyan namin ng title yon na para hindi ka mabiktima, dapat alam mo ito. Ayan, oo. Kasi minsan, di ba, tsaka yung bang nagpo-post ka sa social media mo, no? ATM at the moment. Tapos kung nasaan ka, tapos makita buong pamilya nyo nandoon, di ba? Di alam na agad nung kawatan mong kapitbahay na, wala pala silang lahat. Tama ka, Sir Robert. Sabi nga natin, pag-aalis tayo ng ating bahay, ibili natin doon sa mapagkakatiwalaan nating kapitbahay na walang tao sa bahay na wala tayong ini-expect. At kung sakali na may mapapansin sila, tawagan agad doon sa ibinigay niyo mismong numero. Para sabi nga natin, kung sakali na may darating dyan at magpapakilala minsan, alam natin maraming mga iba't ibang pamamaraan din yung mga kawatan para makapasok dito sa mga bahay niyan. Baka mamaya magpakilala ng kamag-anak. Walang, sabihin natin, wala tayong in-expect na pupunta. At kung may pupunta man dyan, tawagan kayo para makumpirm nyo kung talagang mga kamag-anak nyo yan o kaya may pinabalikan kayo dyan sa bahay. So far, sir, at least sa Manila, wala ba kayo nakikita na o-observe na mga modus ngayon na lumalabas lalo't holiday seasons, Kapaskuhan, baka sinasabayan ng mga maloloko para mabigyan po natin ng paalala yung mga taga-Maynila? Yes, sabi nga natin, Sir Robert, hindi kami tumitigil ng pag-iisip ng iba't ibang pamamaraan para malaman ng mga kababayan natin yung mga ganitong mga modus. At kung saan nakita nga natin itong malaking puntahan ng mga kababayan natin sa Divisoria. Hanggang ngayon, wala tayong naitatalang anumang kaganapan dyan na involved dito sa mga pandurukot o ano paman. Kausap ko yung dalawang station commander dyan. Napakaraming mga tao. Pero natutuwa tayo dahil nakita natin, tama yung nilalatag natin na mga seguridad dyan. Hindi lamang yung police visibility natin, meron din tayong tinatawag na mga sekreta, yung mga naka-plainclothes na ibiniblend natin dun sa mga tao para mabantayan yung ating mga kababayan. Dito ngayon sa Manila Police District, nakita natin yung ating 8 focus crime na binabantayan ng Philippine National Police. Meron siyang significant decrease. Ibig sabihin lamang noon, hindi kami nagkakamali sa mga iba't ibang estratehiya kontra krimen natin ginagawa. Sir, usually kapag ganitong panahon, nakakapag-cover kami dyan ng mga na-recover ng mga illegal na paputok dahil nabanggit mo na rin yung Divisoria. Ngayon po ba, kumusta ang kampanyahan ng Manila Police District pagdating po sa mga ganyan, Major? Nung nakarang araw, meron tayong nahuli ng mga nagbibenta online at nasampa na ito ng kaukulang reklamo. Sabi nga natin, hindi lamang dito sa mga conventional type na pag-monitor sa lugar, kung hindi pati sa online, kine-check natin. At hindi tayo nagkukulang sa paalala sa ating mga kababayan doon sa mga dapat nilang tignan at sundin para hindi sila magkakaroon ng mga ganitong problema. Kasi yung iba nating kababayan, hindi nila alam na bawal pala yung mga binibenta nilang mga produkto na ito at ito maaaring may makaharap silang kaso katulad nung nangyari noong nakarang araw. At yung bukod sa Divisoria, isa pa pupuntahan itong Quiapo area naman, lalo't mag-New Year, di ba? Ang Nazareno ay lumalabas bago mag-New Year, nagpo-prosesyon din po yan. Kumusta naman po yung paghahanda ng Manila Police District dyan, sir?
naputol. Babalikan po natin si Police Major Philip Ines. Siya po ang tagapagsalita ng Manila Police District. Hinihingi po natin yung mga update niya sa security sapagkat, syempre, kung kayo po ay bibisita dyan sa mga area na yan, yung binanggit niya na Divisoria, yang dyan sa may Liwasa Bonifacio para sa Metro Manila Film Festival, Parade of Stars mamaya, yung po mga magsisimba dyan sa Quiapo, para alam po ninyo. Balikan po natin ang tagapagsalita ng Manila Police District, Police Major Philip Ines. Sir, yung binabanggit ko na Quiapo, kumusta naman po yung ating security na inilalatag doon po? Dahil sunod-sunod na po yung activity nyo dyan hanggang January na po. Tama ka, Sir Robert, sabi ko nga malimit kong mabanggit din dito sa iyo na walang markadong pula ang mga kalendaryo ng Opo. Police Maynila. Kung saan pagkatapos nga nitong ating holiday season, susunod naman natin itong pista ng Nazareno. Kung saan nga tuloy-tuloy yung ginagawa nating coordinating conference, may mga walkthrough tayong ginagawa, may CIMEX tayong ginagawa. At ito naman, meron tayo yung mga simbahan ditong pinupuntahan. 56 ang simbahan natin dito, Sir Robert, sa Maynila, kung saan nilalatagan din natin ang mga pulisyan. Yung mga nakalagay na mga pulis natin sa mga eskwelahan, dinala natin ngayon sa mga simbahan para makapagbantay. Meron din tayong mga tinatawag na police assistant desk doon sa mga malalaking simbahan natin para kung sakali kailangan ng tulong ng ating mga kababayan o meron silang kailangan sa ating kapulisan na makikita nila doon sa harapan ng mga simbahan. Panghuli na lang, sir, baka meron ka pa pong nais banggitin, paalala, doon sa mga kaserbisyo po natin ng mga bibisita dyan sa lungsod ng Maynila, lalo na po ngayong Kapaskuhan at lalo na mag-New Year at yung mga taga Manila na din po. Baka may paalala kayo sa kanila. Sir, go ahead po. Yes, Sir Robert, maraming salamat sa pagkakataong ibinigay niyo sa amin na maibigay natin itong mga ganitong impormasyon para sa ating mga kababayan. Sa ngalan ng aming Regional Director, Brigadier General Anthony A. Abirin, na may AAA, Allied, Active, and Able. At yung aming District Director na may tataktom, Brigadier General Arnold Thomas C. Ibay, tapat sa serbisyo ora mismo umaksyon at may malasakit sa timbulan ng Laya at Diwang Dakila. Makakaasa po yung ating mga kababayan na patuloy po nating iangat ang ating kalasag at iumang po natin ang ating tabak laban po sa manliligalig at balak manligalig ng ating lugar tanikalaan. Maraming salamat. Police Major. Maraming salamat, Sir Robert, muli at sana mabisita mo naman kami sa Manila Police District. Pupuntahan kita, sir. Pupuntahan kita. Promise po yan. Maraming Yes, salamat, sir. sir. Police Major Philip Maraming Ines. salamat po. Ang tagapagsalita po ng Manila Police District. Thank you, sir. At Merry Christmas sa buong puwersa ng MPD.